Sophia's point of view. Tahimik kong pinakikinggan ang halos routine na ng boss kong pagalitan ng mga employee na pumupunta sa opisina niya. Paano ay lahat ng nakikita niya, palpak. Napakadali ng pinagagawa ko. Hindi niyo pa mamagawa ng tama. Rinig kong sigaw ni Boss Jacob sa mga employees na nasa loob ng office niya. Napaayos ako ng upo nang lumabas sa mga nasa loob ng opisina. 3 silang lumabas at mukhang mga lugmok sa buhay. Napapailing ko silang tiningnan. Ganyan din ako noon, na sa tuwing mapapagalitan ng boss ko ay parang katapusan na ng mundo. Nabugahan ba kayo ng apoy? Mapang-asar kong tanong sa kanila na tipid lamang nilang ikinatawa. Galit na galit si Sir eh. Mabuti na lang hindi kami sinasante. Sabi ng isa sa kanila bago tuluyang nagpaalam at umalis. Kalaunan ay bumukas ang pinto ng opisina ng dragon kong boss. Halika rito. Malamig na boses nitong sabi sa akin bago muling isinara ang pinto. Ano pong kailangan nyo, sir? Magalang kong tanong nang nasa harap na niya ako. Nasaan ang pinapagawa ko sa yung presentation kanina? Tanong ni Jacob sa akin. Ang sabi niyo, boss, bukas pa ng umaga ninyo po ito kailangan, kaya hindi ko po muna tinapos. Sagot ko. Ano? Hysterical na tanong ni Jacob sa akin. Kalmado ko naman tong tiningnan. Nasanay na ako sa pagiging ganito ng boss ko. Sa loob ba naman ng mahigit 2 taon, kabisado ko na to. Opo, boss. Iba muna po ang tinapos ko. Yung report yung inuna ko. Magalang kong sagot. Dinig ko naman ang malakas na buntong hininga niya na mukhang problemado. Pwede ko naman po itong i-rush ngayon kung gusto nyo, sir. Basta, dagdag sahod ko. Question ko na agad nitong ikinangat ng tingin bago naningkit ang mga mata. Give it to me pagkatapos ng lunch. Anya bilang pagsagot. Ngumiti naman ako. Sige, sir. Ngingisi-ngisi akong lumabas ng opisina niya at bumalik sa sariling desk. Pagsapit ng hapon ay may dumating na lalaki at huminto sa mismong tapat ng office desk ko. Ano pong kailangan nyo, sir? Magalang kong tanong. Nandito ako para ibigay kay Sir Jacob Forrester ang imbitasyon para sa isang masquerade ball. Sabi ng lalaki. Tumango ako at tinawagan ng boss mula sa intercom. Boss, may lalaking narito at gustong ibigay sa inyo ng imbitasyon para daw sa isang masquerade. Imporma ko sa kanya. Kuhanin mo at ikaw nang mag-abot sa akin. Tugon ni Jacob sa akin. Aminadong tamad na tamad. Napabuntong hininga ako nang mawala ito sa kabilang linya bago ko humarap sa lalaking kaharap. Iwanan niyo na lang po sa akin at ako na raw pong magbibigay sa kanya. Seryoso at magalang kong sabi. Tumango naman ang lalaki at iniabot sa akin ng isang invitation na may pulat itim na kulay na disenyo. Nang tuluyang umalis ang lalaking nagbigay ng invitation, ay saka ako pumasok sa office ni Jacob. Hindi mo ba alam kung paano kumatok bago pumasok? Sa lubungang kilay na tanong ni Jacob sa akin. Alam ko, pero kahit na, sayang lang sa oras ang pagkatok. Nga pala boss, itong imbitasyong ibinibigay sa'yo. Formal ang boses na sabi ko, bago inilapag sa mesa ang invitation. Kinuha niya ito at saglit na binasa bago tumingin sa akin. Nakatanggap ka rin ba ng imbitasyon? Madalas kasi, kapag iniimbitahan si Jacob sa mga party o mga pagtitipon ay meron ding imbitasyong nakalaan para sa akin bilang sekretarya nito. Dahil lahat naman ng party na imbitado si Jacob ay pawang negosyo lamang. Hindi po, boss. Sagot ko. May iba akong plano kaya't mabuti na lang at hindi ako inimbitahan. Nang wala na siyang sasabihin ay umalis na ako at bumalik sa sariling table at tinapos ang lahat ng trabaho para sa araw na yon. Boss, alis na po ko. Pagsapit ng 6:00 ay nagpaalam na ako dahil maaga akong natapos ang trabaho. Kaya't maaga rin akong makakauwi. Sabi nang kumatok ka bago ka pumasok eh. Sa lubungang kilay na sabi ni Jacob sa akin. Sa susunod boss, mauna na po ako, ingat. Yun lang at isinarado ko ng pinto bago umalis. Jacob's point of view. Ma'am, tawag ko sa aking ina pagkapasok sa butik na pagmamayari niya para sa bilihan ng mga tuksido, gown at maskara.
Ito ang negosyong pinagkakaabalahan ng aking ina simula nang mawala ang aking ama. Anak, sa wakas nakabisita ka rin. Madramang sabi ni mami sa akin nang makita ko. Ma'am, kagagaling ko lang dito kaninang umaga dahil hinatid kita. Akala mo naman 1 taon tayong hindi nagkita. Napapailing kong sabi. Sabi ko nga O ano maipaglilingkod ko sa kaisa-isa kong anak na babaero? Tinaasan ko nga ito ng kilay. Para bang alam niyang may kailangan ako kaya ko siya binisita. A-attend ako sa isang masquerade party and I need something to wear. Diretsang sagot ko. Okay. Makukuha mo na ito bukas ng umaga. Agad na sagot sa akin at ngumiti. Paniguradong magugustuhan mo yon. So go now and take a rest. Magpapasundo na lang ako sa driver mamaya. Thanks, Mom. Pasasalamat ko bago nagpaalam at umalis. Pasipol-sipol akong lumabas bago sumakay sa sariling sasakyan at nagmaneho patungo sa lugar kung saan kong madalas puntahan pagkatapos ng trabaho. Sa bar. Sophia's point of view. Lumabas ako sa aking sasakyan nang makarating sa harap ng isang butik. Dito ako kukuha ng maisusuot ko sa party. Tita! Tawag ko sa ginang na ngayon ay nilalagay ang isang tuksido sa isang lagayan ng damit at iniibabaw ang maskarang kulay pula na may shadow na itim at mga maliliit na diamante na mas nagbigay akit sa maskara. Nagangat ng tingin ng ginang sa akin bago ngumiti. Iha! Dumating ka! Tumango lang ako bago lumapit dito. Ano pong gagawin ko? Mahina ang boses kong tanong. Ngumiti ang ginang na para bang may binabalak. Seduce him. Akitin mong anak ko at turuan mo ng leksyon. Namilog at nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Akala ko, kaya ako pinatawag ng ina ng boss ko ay dahil maiuutos lang ito o kailangan lang ng kasama. Sa mahigit ilang taon kong magtrabaho sa kumpanya ni Jacob, ay napalapit na rin ako sa ina nito. Umiling ako. Hindi ko po ata kayang gawin yan, tita. Ngumiti ang ina ni Jacob. Kaya mo yan. You have to pay your family's debt, right? At bawiin ng naisangla, hindi ba? Kapalit ng gagawin mo, babayaran ko ang utang ng pamilya mo at mababawi mo ang naisangla ninyo. Natahimik ako't parang nawala ng boses. Naisip kong ina't mga kapatid ko. Kahit malaki ang sahod ko kay Jacob, hindi pa rin yun sapat para mabayaran ang utang namin at mabawi ang naisangla. Hindi ko naman pinagsisisihan na nangyari yun dahil para naman sa tatay ko. At kahit papano humaba pa ang buhay nito. Ngunit hindi rin nagtagal ay kinuha na rin siya. Isang temptasyon ang alok ng ginang sa akin kaya't nagtatalo ang isip at puso ko kung anong pipiliing desisyon. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago tiningnan sa mata ang ginang. Ano po bang kailangan kong gawin sa kanya? Tanong ko. Para sa pamilya ko, gagawin kong lahat. Mahinang dugtong sa sarili. Kinaumagahan ay nag-message ako kay Jacob para sabihing hindi ako makakapasok dahil masamang pakiramdam ko. Ngunit sa katunayan ay may pupuntahan lamang ako kaya't hindi ako makakapasok at ayoko lang na magtaka ang boss ko kung bakit wala ako. Nakasanayan kong matulog ng walang ni isang saplot dahil mag-isa lang naman ako sa kondo na tinitirhan. Kaya naman nang bumangon ay hubot-hubad ako. Itinali ko ang buhok at dumiretso na sa banyo para maligo. Nang matapos ay tanging bathrobe lang ang suot ng lumabas ng banyo. Dumiretso ako sa kitchen at nagluto ng agahan. Nang matapos makakain ng agahan ay saka ko nagbihis paalis. Hindi ang pangmanang kong kasuotan na madalas kong bihis. White top pair with jeans at sandals sa pateng paa ang suot ko bago lumabas sa condo unit at pumunta sa nakaparadang sasakyan. Bago umalis ay nagsuot muna ako ng sunglass at tumingin sa salamin. Napangiti ako nang makitang refleksyon. Be ready, boss. Mahinang bulong ko sa sarilit na pahagikik. Girl! Sa wakas pumunta ka na rin. Ngayon mo na ba naisipang magpaganda, ha? Taas baba ang kilay na tanong ng baklang kaibigan nang makita kong pumasok sa isang beauty salon. Napairap naman ako sa hangin nang umikot to sa akin.
Maganda ka naman. Konting ayos lang para mas gumanda. Ano bang gusto mong ipagawa? Tanong nito't iginiya ako paupo sa isang upuan na nakaharap sa malaking salamin. Ano sa tingin mo? Tanong ko't napakamot sa sentido. Ikaw nang bahala, hindi ako marunong sa pag-aayos eh. Okay, I got you girl. Sabi nito't kininditan ako na ikinatawa ko na lamang. Mahigit 2.5 oras bago tuluyang natapos ang pinagagagawa sa akin. Nang mapatingin ako sa salamin ay nakita ko ang bagong style ng buhok. Ang kulay black at straight na mahaba kong buhok ay naging kulay chocolate brown at naging curls at hanggang balikat ang haba. Pagkatapos ay nagpaspa na rin ako at kung ano-anong pinagagagawa sa akin. At nang sa wakas ay matapos, napangiti ako. Perfect! Napapalakpak ang stylist ko sa kinalabasan sa ginawa sa akin. Ang ganda mo lalo girl! Nakangiting sabi nito. May pinopormahan ka no? Natawa ko't napailing. May dadaluhan lang. Kailangan dapat prepared. Nakakahiya naman, di ba? Sabi ko habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Nang matapos magbayad ay nakipag-usap ako at saka ako lumabas ng beauty salon ng kakilala. Namili rin ako ng mga makeup para gagamitin ko mamaya. Para lang sa pesting masquerade naggastos pa ako ng kamahal-mahal. Palatak ko bago tuluyang nakalabas ng mall. Itinigil ko ang sasakyan sa isang kilalang butik para sa mga gowns, tuxedo at iba't iba pang mamahali na para sa isang marangyang pagtitipon. Isinuot ko ang sunglass at pumasok na sa loob. Nang makita ko ang ginang ay agad ko itong nilapitan. Ma'am? Tawag ko sa nakatalikod na ginang na agad namang humarap. Sofia! Natigilan ng ginang at napatitig sa akin. Ikaw ba yan, iha? Hindi makapaniwalang tanong nito habang kumukurap-kurap. Natawa na lang ako at bahagyang ibinaba ang sunglass at tumango. Ma'am, kukunin ko na po yung gown na isusuot ko at ang maskara. Mabilis namang tumalima ang ginang dahil sa sinabi ko't kinuha ang pakay ko. Iyong napagkasunduan natin, iha. Ngumiti ang ginang sa akin nang may abot ang gown at maskara na nasa lagayan. Make my son crazy over you. And let him feel kung papaano ang maramdaman ng mga babaeng iniiwan niya. Tipid naman akong ngumiti at tumango bago nagpaalam na aalis na. Nang makasakay sa sariling sasakyan ay saka ko kinuha ang cellphone na nasa maliit na sling bag na dala. Hello? Bungad ng babae sa kabilang linya pagkatapos ng ilang ring. Diana, kailangan ko ng tulong mo. Kagatlabi kong sabi. Akala ko naman kung anong tulong ang hinihingi mo. Magme-makeup lang pala sa'yo. Palatak ng kaibigan ko nang nasa bahay na kami at sabihin kong kailangan ko ng tulong sa pag-aayos ng sarili. Anong oras ba kita nga ayusan? Tanong ng kaibigan ko. Napatingin naman ako sa relos. Mag-aalas 5 na pala ng hapon. Pagkatapos kong maligo. O siya sige, abay dalian mo dahil hindi madaling mag-ayos ha. Sabi ng kaibigan ko sa akin. Pagkaraan ng mahigit 15 minuto. Ay natapos rin ako sa wakas. Lumabas ako sa banyo na tanging bathrobe lang ang suot. Umupo ako sa isang upuan na nakaharap sa vanity mirror. Nasa harap ko na rin ang mga iba't ibang makeup. Watch and learn, Sizzy! Matinis na sabi ng kaibigan ko na ikinailing ko na lang. Habang inaayusan ay hindi ko maiwasang hindi antukin. Isa sa katangian ko ay ang pagiging antukin sa bagay na hindi ko naman gusto. Pero sa trabaho, hindi naman ako ganito dahil mahal ko ang trabaho ko. Inabot ng 1 oras bago natapos ang aking mukha at buhok. At nang mapatingin ako sa salamin ay napakurap-kurap na lamang ako. Ako ba to? Siya nga, malamang ikaw. Ang ganda-ganda mo kasi. Sabi naman ng kaibigan ko. Nagpatulong ako sa kaibigan na matanggal ang suot na contact lens. Nang matanggal ay bumungad sa akin ng kulay abokong mga mata na naman ako sa aking ama. Nagpahatid na lamang ako sa kaibigan ko papunta sa venue ng party. Tanaw ko ang mamahalin at nagtataas ang building pagkarating. Huminto ang sasakyan kaya't nagpaalam na ako at nakiusap na sunduin na lamang niya ako mamaya kapag nag-text na ako. Mabuti na lang at napapayag kong kaibigan dahil sa simpleng suhol. Bago pa may makakita sa akin, ay isinuot ko na ang maskarang dala at naglakad papasok sa loob ng hotel.
Hinarang ako ng guards at hinanap ang invitation card. Taas na ako namang kinuha sa maliit na handbag ang hinihingi ng gwardya. Tumango ito at hinayaan ako makapasok. Nang makita ang isang waiter na dumaan malapit sa akin ay kumuha agad ako ng wine at sumimsim upang kahit papano mabawasan ang kaba ko. Jacob's point of view. Napatingin ako sa taong tumapik sa balikat ko. Hey man, bati ng lalaki sa akin. Hey, bati kong pabalik. Bakit ba kailangan pa ng maskara sa party na ito? Kunot ang noo sa likod na maskarang suot ko. Natawa naman to dahil sa sinabi ko. Para maiba, and it's cool. Mas maganda. Whatever. Ismid ko. Natigilan ako nang dumako ang tingin ko sa isang babae na may suot na kulay pulang fitted gown na talaga nga namang hapit na hapit sa magandang katawan nito. Napalunok ako dahil dito kaya't iniwas ko ang tingin at napatingin sa mukha nito. Nagulat ako nang pareho kami ng maskarang suot. Humakbang ako upang lapitan sana nang tawagin akong muli ng kaibigan. Saan ka pupunta? Tanong nito sa akin. Nothing, I just wanna talk to someone. Tipid kong sabi habang hinahanap ng tingin ng babaeng bigla na lang nawala. Nagsimula ang party nang hindi ko man lang nahanap ang babae. Nang magsimulang tumugtog ang malamyos na musika, ay nagsimula na ring nagsayawan ng mga tao sa paligid. Kumuha ako ng wine sa waiter na dumaan at nilagok ang laman nito. Naglakad-lakad ako hanggang sa napunta ako sa hindi gaanong kadilimang parte ng venue. At nahagip ng paningin ko ang isang babae. Ang babaeng kanina ko pang hinahanap. Sophia's point of view. Pumwesto ko sa hindi gaanong maliwanag na parte ng hall. At doon, tahimik na nanonood sa mga sumasayaw habang umiinom ng wine. Natigilan ako nang may tumabi sa akin. At nang lingunin ko kung sino ito ay, doon ko na lamang tama ang hinuha ko na ito ang boss ko. Lihim akong napangiti. Plan number 1, accomplished. Sabi ko sa isip. Hi beautiful. Rinig kong sabi ng lalaki, ni Jacob. Doon ko lamang ito nilingon. Napansin kong pareho kami ng disenyo ng maskara. Kagagawan at plano ito ng ina ni Jacob. Hey, tipid kong bati rito. Wanna dance with me? Tanong ni Jacob sa akin na may ngisi sa labi at naglahad ng kamay. Gusto kong mapairap sa sinabi niya ngunit pinigilan ko na lamang ang sarili. Tipid akong ngumiti at tinanggap ang kamay ni Jacob. Ngunit nang sa oras na nagdikit ang palad namin, ay nakaramdam ako ng kakaiba na para bang elektrisidad na dumaloy sa magkahawak naming kamay. Yeah, sure. Tahimik kaming naglakad papunta sa dance floor kung nasaan ang ilang mga nagsasayaw sa malamyos na musika. Napapikit ako nang maramdaman ang kamay ng lalaki sa bewang ko at sa nararamdamang kakaibang sensasyon. Ramdam ko ang titig nito sa akin ngunit hindi ko ito kayang salubungin ng tingin. So, what's your name? Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Binibini? Dahil sa tanong ni Jacob ay napaangat ako ng tingin. Dahilan para tuluyan kong makasalubong ang matiim na titig ng binata sa akin. May, tipid kong sabi. May ang aking pangalan. Sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki nang marinig ang sinabi ko. Kay gandang pangalan. Nakangiting sabi nito. By the way, my name is Jacob. Tumango at ngumiti ako. Alam ko, mahinang bulong ko. Sorry, what is it? Tanong ni Jacob sa akin. Ngumiti lamang ako't napailing. Muli kaming natahimik hanggang sa napagdesisyon ng bumalik na lamang kami kung saan ang pwesto ko kanina. Akala ko nga aalis na si Jacob ngunit nagkamali ako. Dahil lumipas na ang ilang minuto ay nasa tabi ko pa rin to habang sumisimsim sa inuming para sa akin na hindi ko na malayang nakuha nito. Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi ko napigilan ng sariling diretsahang tanungin ito. Nahuli ko itong nakatitig sa akin na ikinaiwas ko na lamang ng tingin. Bakit? Bawal ba ako rito? Balik tanong ni Jacob. Hindi ko tuloy maiwasang mapairap sa hangin. Sinabi ko bang bawal? Pero bakit nga nandito ka pa't nasa tabi pa rin kita? You can join those pretty girls over there? Masungit kong sabi. Napalingon na lamang ako sa lalaki nang marinig ang mahinang pagtawa nito. Ano?
Asikong tanong na ikinatigil nito sa pagtawa. Ngunit nangingiti pa rin. Naalala ko lang ang sekretarya ko sa'yo. She's always bossy at medyo masungit na madaldal. Sabi nito, napalunok at napaiwas ang tingin. But of course, hindi ikaw siya. You're both different. Tumango na lamang ako't natahimik dahil nawala na ng sasabihin. Napaigtad ako dahil sa nakakakiliting pakiramdam nang maramdaman ko ang mainit at mabangong hininga ni Jacob, malapit sa tenga ko. Narinig ko ang mahinang pagtawa nito dahil sa reaksyon ko. Ang bango mo. Baritonong sabi ni Jacob sa akin. Napakagat-labi ako dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa mukha ko. Kinakabahan ako. Iyon ang nararamdaman ko at ang kakaibang pakiramdam na lumulukob sa puso ko. Ngunit pinapaalalahanan kong muli ang sarili na narito ako para sa aking plano. Nilakasan ko ang loob at sinabayan ang ginagawa ng lalaki. I smiled seductively to him. Hindi lang ako mabango, masarap pa. Nakakaakit kong sabi at kinindatan to. Ako naman ang natawa ng mahina nang makitang napalunok to. Damn, bakit bang ganda mo? Dinig ko pa rin ang mahinang bulong na sabi ni Jacob. Napalunok ako nang sumeryoso ang tingin ni Jacob sa akin at bigla na lamang ako nitong hinapit sa bewang. Dahilan para magdikit ang katawan naming dalawa. Inilibot ko ang tingin at wala namang ibang nakatingin sa amin dahil abala ang lahat sa kanya-kanyang ginagawa. Muli kong ibinalik ang tingin kay Jacob at doon ko napagtantong ilang pulgada na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. Jacob! Mahinang usal ko sa pangalan ng lalaki. Napakapit ako sa suot nitong tuksido nang maramdaman ang labi nito sa labi ko. Napapikit na lamang ako ng bahagyang kagati ni Jacob ang pang-ibaba kong labi. At parang may sariling isip ang labi ko dahil bahagya ko itong ibinuka at kusang tinugon ang halik ni Jacob. Ang puso ko'y walang tigil sa mabilis na pagtibok na para bang kagagaling lang sa pagtakbo. Ano bang nangyayari? Iyon ang tanong sa isipan ko habang magkalapat ang malambot na labi ni Jacob at ang labi ko. Nang matauhan ay agad ko itong itinulak. Sorry, kailangan ko na umalis. Sabi ko at mabilis na kinuha ang maliit na bag bago nagmamadaling umalis. Alam kong susundan ako ni Jacob kaya't mabilis akong nagtago. At nang hindi na siya makita ay saka ako nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Mabuti na lang rin at na-text ko na ang kaibigan ko. Halos atakihin ako sa puso dahil dito. At nakahinga lang ng maluwag nang makalayo na sa lugar na yon at kay Jacob. Buwis buhay talaga ang pinapagawa ng ina ni Jacob sa akin. Dahil kung mabigo ako, baka mapabilang lang ako sa mga babaeng pinaiyak ni Jacob. At yun ay ang hindi ko hahayaang mangyari. Nang makarating sa tapat ng apartment, ay saka ko tinanggal ang suot na maskara. Napabuntong hininga ako nang makapasok sa loob ng bahay. Napakaraming nangyari para sa gabing ito. Mahinang bulong ko sa sarili. Para yatang hindi ko kakayanin ang pinapagawa sa akin. Simula pa lang ngunit nang hihina na ako. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para sa panibagong araw sa trabaho. Hindi ko na isinuot ang salamin at nagsuot na lang ng contact lens. Ang long sleeve at pencil skirt na madalas ay suot ko ay pinalitan ko ng white fitted shirt na pinatungan ko ng black coat at beige trousers at beige pointed heels. Hinayaan ko na lang ring nakalugay ang buhok na noon ay madalas na naka-ponytail. Nang handa ay lumabas na ako ng bahay at nagmaneho papuntang opisina. Huminga ako ng malalim at bumuntong hininga bago bumaba ng sasakyan. Muli ko na namang masisilayan ang mukha ng boss kong babaero. Kalmado akong naglakad papasok sa loob ng kumpanya. Kahit sa loob-loob ay kinakabahan. Nang makarating sa floor kung saan ang opisina ng boss ko at ang opisina ko, ay mas nadagdagan pa ang kaba ko ngunit pilit pinakakalma ang sarili. Paano kung makilala niya ako? Mahinang bulong ko sa sarili habang naglalakad papunta kung saan ang pwesto ko. Hindi naman siguro. Pagsagot ko sa sariling tanong, dahilan para mapatampal ako sa sariling noo. Binago ko naman ang boses ko kaya siguro ay hindi. Anong problema? Bumukas ang pinto at bumungad ang boss ko na agad na nagtanong. Pagkakita niya sa pagtampal ko sa sariling noo. Ay pala kang babaero! Sa bigla ay nabulalas ko tuloy na dapat ay sa isip lang.
Napakunot ang noo ni Jacob. Ano sinabi mo? Agad akong umiling at alanganing umiti. Wala boss. Sagot ko. Pansin kong pagpasada ng tingin ni Jacob sa akin mula ulo hanggang paa. Something's changed. Mahinang bulong ni Jacob na hindi ko gaanong narinig. Anyway, you're 2 minutes late. Sumunod ka sa akin at may ipagagawa ako. Dalian mo. Sabi nito at pumasok sa loob ng office at sinarhan ako ng pinto. Napairap na lamang ako sa hangin. Hindi man lang ako nito hinantay na pumasok sa loob ng office at pinagsarahan pa talaga ako. Ibinaba ko muna ang gamit sa desk bago sumunod na pumasok sa office nito. Anong maipaglilingkod ko, boss? Tanong ko pagkapasok sa loob ng office ni Jacob. May inilihad naman tong papel sa akin. Mabilis akong lumapit at kinuha ito. Napakunot ang noo ko nang makita ang nakasulat. Bakit ito, boss? Tanong ko. Bahagyang kinakabahan. Ang kabang nawala ay agad na bumalik. I want you to come sa organizer ng party. Letter yan galing sa akin para payagan kang kunin ang list ng mga guest. Pagkatapos, gusto kong ibigay mo to sa akin bago magtanghalian. Seryosong utos sa akin ni Jacob. Natahimik ako't nataranta ngunit hindi nagpahalata. Maliwanag ba? Tanong muli ni Jacob na hindi ako sumagot. Opo, boss. Sagot ko. Pero boss, matanong ko, bakit naman? Tumaas ang isang kilay nito. I want to find you someone na nang-iwan na lang bigla sa akin sa party kagabi. Namutla ako dahilan para tumalikod agad at nagpaalam bago nagmamadaling umalis. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Nang makasakay sa sariling sasakyan ay agad kong tinawagan ng ina ni Jacob. Ilang ring lang ay sinagot na nitong tawag. Iha, ba't napatawag ka? Tanong ng ginang sa kabilang linya. Pinapakuha po sa akin ni boss ang list ng mga guest sa party eh. At gusto niyang hanapin ako. Ang babae sa party. Kinakabahang sabi ko. Dinig ko mula sa kabilang linya ang malalim na pagbuntong hininga ng ina ni Jacob. Interesado talaga siya sa'yo. Success ang mission number 1 natin. Halata sa boses nitong katuwaan. Po? Takang tanong ko. Huwag kang mag-alala, iha. Sundin mo ang inuutos niya at kapag nakuha mo na ipalitan mo na lamang ang nasa guest list. Tanggalin mo ang pangalan mo. Sabi nito sa kalmadong boses. Tumango na lamang ako na para bang kaharap ko talaga ito. Sige po. Tipid na sagot ko bago nagpaalam. Pagkababa ng tawag ay saka na ako nagmaneho paalis at pinuntahan kung saan ko makukuha ang guest list. Nang makuha ito ay, sa halip na sa opisina dumiretso ay sa bahay muna ako nagpunta. Mabilis kong inopen ang computer at mabilis na nag-type at ginaya ang nasa guest list. Isa-isa kong in-encode ang mga pangalan na tinanggal ang pangalan ko sa list. Nang matapos ay saka ko ito ipinrint. Nang maayos ng lahat ay saka na ako bumalik sa kumpanya. Nagmamadali akong umakyat sa floor kung saan ang magaling kong boss. Hinihingal pa ako ng makarating. Hindi na ako nag-abalang kumatok at agad ay tinulak pabukas ang pinto ng opisina ni Jacob. Ngunit natulos na lamang ako sa kinatatayuan nang makita ang bumungad sa akin. Paano ba naman kasi? Bumungad lang sa akin ang boss kong may kahalikang babae na parang linta kung makadikit dito. Nakaramdam ako ng kirot sa parte ng dibdib. Hindi katulad dati na baliwala lang ang ganitong senaryo. Hindi ko alam ang dahilan. Tumikhim ako para makuha ang atensyon nila. Agad na naitulak ni Jacob ang babaeng kahalikan nang makita ko. Umalis ka na, sabi ni Jacob habang nakatingin sa akin. Wala naman sa sariling tumalikod ako at naglakad paalis. Ngunit di pa man ako nakakaalis ay muli itong nagsalita. Where are you going, Sofia? Seryosong tanong nito. Humarap naman ako dito at formal na nagsalita. Sabi mo umalis ako, ay di aalis. Hindi ikaw ang pinapaalis ko. Sabi nito sa akin at tumingin sa malanding babae na nasa tabi nito na ngayon ay masama ng tingin sa akin. What? Honey? We're not done yet! Sigaw ng babae. Napairap na lang ako sa hangin at hinayaan ng dalawa. Wala talagang pinagbago. Babaero pa rin. Mabuti na lang at hindi ako naging marupok kagabi. Nakaisang halik naman.
Pili ang sabi ng utak ko na halos sampalin ko ang sarili dahil sa naisip. Bago pa dabog na lumabas ang babae, ay inirapan muna ako nito. Hindi ko na lang ito pinansin at hinarap ang boss na prenteng nakaupo sa swivel chair nito na animoy isang hari. Inilapag ko ang guest list sa mesa nito. Boss, ito na po ang guest list ng party na pinuntahan niyo kagabi. Nang makuha ito ni Jacob ay saka ako muling nagsalita. Boss, pwede na po ba akong lumabas? May gagawin pa po akong trabaho eh. Pinigilan kong mautal. Hindi ko kayang magtagal na makasama ang boss ko sa iisang silid. Lalo pat katatapos lang ng nasaksihan ko. Hindi ko na hinintay ang sagot nito at mabilis na tumalikod bago umalis. Kasabay ng pagsara ng pinto ay siyang pagtulo ng butil ng mga luha galing sa mga mata ko. Hindi pwedeng mahulog ako. Makakapagtiis pa naman ako sa nararamdaman ko eh. Hindi ako papayag na mapabilang sa mga nasasaktan niya. Mahinang pagkausap ko sa sarili at nanghihinang napaupo sa swivel chair. Ibinuhos ko ang buong atensyon at iginugol ang oras sa pagtatrabaho. Tinapos ko ang lahat ng dapat tapusin. Kahit nga ang trabahong matagal pa ang deadline, ay tinapos ko na rin. At sa tuwing tatawagin ako ni Jacob mula sa intercom, ay maiiksing tugon lang ang ginagawa ko. Nang sumapit ang oras para sa out time, ay agad kong iniligpit ang gamit at handa nang umalis. Nang makasakay sa elevator ay akmang sasara na ito. Nang may kamay na humarang. Nang mag-angat ako ng tingin ay nakita ko si Jacob. Boss? Gulat kong tanong rito. Madalas kasi ay overtime to. Minsan lang kung maagang umalis at saka hindi naman kami nagkakasabay bumaba pa uwi. Kahit pa, sekretarya ako nito. May kailangan ka ba, boss? Takang tanong ko. Hindi ito nagsalita at basta nalang pumasok sa loob. Hindi ito kumikibo hanggang sa magsara ang elevator. Tumahimik na lang din ako dahil hindi naman ito sumasagot sa akin. Sa 10th floor pa lang kami nang bigla itong nagsalita na siyang ikinagulat ko sa pagtatanong nito. Bakit bigla kang naging malamig sa pakikitungo sa akin? Tanong nito sa akin na ikinatingin ko rito. Nagsalubong ang kilay ko. Boss, lagi naman akong ganito. Sagot ko. No, mas lumala ang ngayon. Sagot nito. Hindi ko tuloy maintindihan ng lalaki. Akmang sasagot ako nang magsalita ulit to. Nothing. Uuwi ka na ba? Tanong nito sa kanya kalaunan. Tipid lang akong tumango at hindi na nagsalita. Gusto mo bang sumabay? Tanong ni Jacob sa akin nang tumunog ang elevator. Hudyat na nasa ground floor na kami. Natigilan ako sa akmang paglabas dahil sa tanong nito. Kanino? Maang-maangan ko namang tanong. Idiot. Kanino pa ba syempre sa akin? Nakasimangot na bulong nito. Nagsalubong naman ang kilay ko dahil sa narinig. Ayoko. Sabi ko't dire-diretsyong lumabas. Ano ngayon kung boss ko siya? Tapos naman na ang office hours. Akmang bubuksan ko ng pinto ng sasakyan nang maramdaman kong may tumabi sa akin. Kaya't napatingin ako rito. Ano na naman? Iritable kong tanong. Hindi ko alam ngunit sa tuwing naaalala kong nakita kanina'y naiirita ako. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi ko ito halos kibuin sa loob ng opisina. Kung ayaw mo makisabay sa akin, ako na lang ang sasabay sa'yo. Anito't gumisi sa akin. Ito pang naunang sumakay sa passenger seat. Wala akong nagawa at pumasok na rin sa loob ng sariling sasakyan. May sasakyan ka naman ah, bakit kailangan mo pang sumabay? Salubong ang kilay kong tanong bago binuhay ang makina ng sasakyan. Pagdating sa labas ng opisina, ay hindi formal ang aming pakikitungo sa isa't isa. Katulad na lamang ngayon, sagutan dito, sagutan doon. Tigil muna tayo sa malapit na restaurant. Kalaunan ay nagsalita ito na halos ikakulo ng dugo ko. Hanggang dito ba naman sa labas utus-utusan mo pa ako? Masungit kong asik. Tiningnan naman ako ni Jacob na para bang nasaktan ng sobra. Libre ko. Kung makareklamo ka naman. Depensa nito. Tumahimik na lang ako dahil doon kami hindi magkakatalo. Sa isang sikat na fast food kami pumunta. Hindi naman madalas mangyari ang ganito. Minsan-minsan lang ngunit tanda ko noong una ako nitong dinala sa kainan ay sa isang mamahaling restaurant ako dinala ni Jacob. Hindi ko maiwasang hindi magreklamo noon sa sobrang mahal ng pagkain.
Sa tuwing magkakaroon ng ganitong pagkakataon ay hindi ko maiwasang mapatanong sa sarili kung bakit nga ba ito ginagawa sa akin ni Jacob. Maybe because sekretarya niya ako? Libre mo naman, 'di ba? Ikaw na rin ang umorder. Sabi ko't naghanap ng pwede naming mapagpwestuhan. What? Iniisip mo na papayag akong pumili at umorder? No way! Ikaw dapat ang umorder. Baka nakakalimutan mong boss mo ko. Pangaalas ka nito sa akin na ikinapamayawang ko. Hoy Jacob! Una sa lahat nasa labas na tayo kaya't hindi na kita boss. Pangalawa, ikaw ang nag-aya sa akin, kaya't ikaw ang umorder. Dire-diretso kong sabi habang nakikipagsukatan ng tingin. Ilang segundo pa kaming nagsamaan ng tingin bago sumuko si Jacob at nagsalita. Okay, ako na ang o-order. Sabi nito't wala nang nagawa. Ako naman ay tumalikod na at mahinang natawa dahil sa nangyari. Susuko rin naman pala, dami pang arte. Ito ang side ni Jacob na hindi nakikita ng mga babae nito. Na hindi nakikita ng ibang empleyadong kagaya ko. Magsasampung minuto na bago dumating si Jacob na nakasimangot. Ngumiti naman ako ng mapang-asar. Why are you smiling like an idiot? Iritableng tanong ni Jacob. Inirapan ko ito. Wala. Naghintay pa kami ng ilang minuto bago dumating ang pagkain. Halos maglaway ang bagang ko sa pagkaing inihain. Wow! Mahinang bulilas ko. Ngayon ko lang nararamdaman ng gutom. Naalala kong hindi nga pala ako nananghalian. Halos mabulunan ako nang isubo ko ng sabay-sabay. Agad naman akong dinaluhan ni Jacob na kanina pa palang nakamasid sa akin. Agad niya akong inabutan ng tubig at hinagod ang likod. Hey! Wala kang kaagaw. Magdahan-dahan ka. Sabi nito sa akin. Nang umayos ang pakiramdam ay saka ako maluhaluhang nagsalita. Nagugutom kasi ako eh. Mahina ang boses kong sagot. Tsk, you didn't eat your lunch? Nito na hindi pa tanong, na para bang komento nito yun at tama nga ito. Nang maalala kong dahilan ng napairap ako rito at muling ipinagpatuloy ang pagkain ng walang sinasabing salita. Sorry, sabi ni Jacob habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Kumunot naman ang noo ko. Para saan? About what you saw kanina. Sabi naman nito. Napaismid ako. Boss, Jacob, sanay na akong ganun ang maabutan sa opisina nyo. Minsan o madalas. May bahid ng malamig ang boses kong sabi. Naghibit balikat naman to. Hindi ko alam ba't I feel like I have to say sorry sa'yo kahit pasanay ka na nga. Sabi mo, di ba? Napakurap-kurap ako dahil sa sinabi ni Jacob sa akin. At para namang tinambol ng malakas ang dibdib ko dahil dito. Sa sumunod na araw, kararating lang niya sa opisina at wala pa si Jacob nang saktong tumawag ang ina nito. Hello po, tita. Bati ko at tumingin sa paligid. May muling magaganap na masquerade ball. I'm invited pero si Jacob ang utusan kong dumalo. You're also invited. Sabi ng ginang sa akin na siyang ikinabalik na naman ang kaba ko. Kailan po? Kagatlabing tanong ko. Bukas ng gabi. Sabi ng ginang. May kung ano-ano pa itong sinabi bago nagpaalam. Sakto naman at dumating na si Jacob. Tumayo ako't yumuko. Good morning, boss. Bati ko. Tiningnan lang ako nito bago nilagpasan. Lo, snabero? Bumalik na lang ako sa upuan at binuksan ng computer. Chinek ko ang schedule ni Jacob at tiningnan ang mga oras ng meetings. Tumayo ako at pumasok sa loob ng opisina nito. Naabutan ko namang katatanggal lang nito ng coat at isinabit sa likod ng swivel chair. Nang makita niya ako ay kinunutan ako nito ng noo. Hindi mo talaga alam kung paano kumatok? Sabi nito. Ngumuwi lang ako. At muling sinilip ang schedule nito sa dala kong iPad. Boss, you have a meeting sa isang investor. Ngayong 8:50, so may 10 minutes preparation ka na lang. Mangyayari yon sa isang restaurant malapit lang dito sa kumpanya. Pagkatapos, may meeting ka sa mga stockholders. At mangyayari yon mamayang 9:30. After that, may meeting ka kasama ng mga kaibigan mo dahil sa new project nyo. At iyon ay mamayang 12:30. Dire-diretso kong sabit ngumiti. Yun lang boss, paalam.
Tumalikod na ako at naglakad paalis. Akmang itutulak ko na pabukas ang glass door nang magsalita ito. At sa lahat ng meeting na yan ay kasama ka? Tanong nito. Nakangiti ko pa rin tong hinarap kahit pa sa loob-loob ko ay gusto ko na itong sakmalin. Ayaw mo ba, boss? Tanong ko na hindi sinasagot ang tanong nito. Ako ang naunang nagtanong. Seryoso naman itong tugon. Bumuntong hininga na lang ako at pinaalalahanan ng sariling nasa office kami at boss ko ito. Yes, boss. Kasama ako sa lahat ng meetings mo. Sekretarya mo ko, remember? Sagot ko na may tanong sa dulo bago ngumiti at tuluyang lumabas. Pagkalabas ay dun lang ako napairap. Hindi ko alam pero naiinis ako rito. Simula nang tanggapin kong alok ng ina nito at nang halikan niya ako sa labi ay naging ganito na ang pakiramdam ko para sa binata. Nang sumapit ang oras para sa unang meeting nito ay tumayo na ako upang sabihan at ipaalala. Ngunit itutulak ko palang sana pabukas ng pinto ay kusa na itong bumukas at tumambad sa akin si Jacob. Nang magtagpo ang tingin namin ay hindi ko pa rin talaga maiwasang hindi matulala sa kagwapuhang meron ito. Napalunok ako't umiling-iling. Boss, tara na. Naapektuhan ka na ba ng kagwapuhan ko? May ngisi sa labing tanong nito. Hindi ko tuloy mapigilan ang sariling irapan to. Asa ka, boss? Sabi ko at nauna nang pumasok sa loob ng elevator. Nang matapos ang lahat ng meetings nito, ay saka kaming bumalik sa kumpanya. Sa labas na rin kami kumain kasamang huling ka-meeting. Ang mga kaibigan ng lalaki. Kakaupo ko pa lang nang makita kong ina ni Jacob. Agad akong ngumiti at tumayo bago yumuko bilang pagbate. Magandang araw po, ma'am. Nasa loob po si boss. Sabi ko't inilahad ang loob ng opisina ni Jacob. Ngumiti naman to at kinindatan ako. Alanganin akong natawa pagkatalikod nito dahil alam ko na ang pakay nito sa sariling anak. Napailing na lang ako at tinanggal sa isip ang mangyayaring party bukas ng gabi. Inabala ko na lang ang sarili sa mga trabahong nakaabang. Sa kalagitnaan ng trabaho ay tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko naman to sa loob ng coat ko at agad na sinagot ang tawag nang makitang si mamang tumatawag. Kamusta dyan, mama? Bungad na tanong ko sa masiglang boses. Maayos naman anak. Ikaw, kamusta ka na dyan? Baka naman masyado mo nang pinababayaan ng sarili mo, ha? Tanong ni mama. Napangiti na lang ako. Ayos lang po ako, ma. Ba't ka po pala napatawag? May problema ba, ma? Dinig ko mula sa kabilang linyang malalim na pagbuntong hininga nito. Pasensya ka na anak. Yung ibang utang kasi natin naniningil na. Napakagatlabi ako. Utang pa lang namin yon. Paano pa kaya yung naisangla naming pagmamay-ari na mahalaga sa pamilya namin? Ayos lang ma, ako nang bahala. Pakisabi, bukas na bukas din makakapagbayad na po tayo. Sabi ko upang mabawasan ang alalahanin nito. Nga pala ma, kamusta ang pag-aaral ni Bunso? Pag-iiba ko ng usapan. Iyon, maayos naman. Ba't ginalingan para nga daw maging proud ang ate niya? Maligayang kwento ni mama. Kahit papano'y napangiti ako dahil sa narinig. Saglit pa kaming nagkwentuhan bago nagpaalam sa isa't isa. Malalim akong napabuntong hininga. Napakaraming dapat paglaanan ng pera. Hindi ko nga alam kung saan kukuha ng pera Hindi sapat ang sahod ko. At ang alok ng ina ni Jacob ay napakalaking tulong para sa aming pamilya. Kung kaya kahit labag sa kalooban kong gawin yon ay gagawin ko. Our goal for tonight is to seduce him more. Gawin mong lahat mahulog lang sa patibong mo ang anak ko. Sabi ng ina ni Jacob sa akin. Pagkatapos ng trabaho ay agad akong dumiretso dito kung saan ang butik ng ina ni Jacob para na rin kunin ang gown na ito mismong dumisenyo. May mga sinabi pa sa akin ng ginang na siyang pinakikinggan ko at tipid na tango lamang ang tugon. Nang makuha ang pakay, saka na lamang ako nagpaalam para umalis. Nang makauwi sa bahay ay nandun ang kaibigan ko na siyang mag-aayos sa akin. Mabuti na lang nandito ka na. Sabi ko't binuksan ang pinto ng apartment ko. Malamang, ayokong malate sa pagpapaganda sa'yo, no? Natatawang sabi nito. Napailing na lang ako at naunang pumasok sa loob. Sang party ka na naman ba pupunta, bes? Tanong nito sa akin. Nasa kwarto kaming dalawa dahil dito ko nito inaayusan. Kinuha ko ang tuwalya at nilingon to. Sa tabi-tabi lang.
Sagot ko bago pumasok sa loob ng banyo para maligo. Gaga, anong tabi-tabi ka dyan? Saan nga? May kikitain ka no? Matinis ang boses na tanong nito. Hindi na lang ako sumagot at naligo na lamang. Nang matapos akong maligo ay saka na ako umupo sa upuang katapat ng salamin para maayusan na ako nito. Girl, what look bang gusto mo ngayon? Nung nakaraan kasi hindi pa gaanong todo yun eh. Simple na may pagka-elegante lang. Pagtatanong sa akin ng kaibigan. Saglit akong natigilan at napaisip. Yung makeup na tingin pa lang sa mukha ko, makalaglag brief na. Biro ko. Napangiwi naman to na siyang ikinatawa ko. Gusto kong makeup yung kayang magseduce ng lalaki. Dagdag ko. Ewan ko sa'yo, bes. Pero siya sige, yung tingin pa lang hulog na hulog na. Napapalakpak pang sabi nito na ikinatawa at ikinailing ko. Hinayaan ko ang kaibigang mag-ayos sa akin. Inabot ng kalahating oras ang pag-aayos sa buhok at mukha ko. Isinuot ko na rin ang gown pagkatapos. Napatitig ako sa sariling refleksyon sa salamin. Hapit na hapit sa akin ang gown na suot. Bagay na bagay. Girl! Pak! Sino ka dyan? Natutuwang sabi ng kaibigan ko. Kaakit-akit na talaga. Bulalaskot na tawa sa sarili. Ewan ko na lang kung ano pang maging reaksyon ni Jacob kapag nakita na niya ako mamaya. Nagpaalam na ako sa kaibigan at sumakay sa sariling sasakyan. Hindi na ako nagpahati dito dahil matatagalan ako. At sa pag-uwi ay ayaw ko namang mag-commute. Nang makarating sa venue ng masquerade ball ay isinuot ko na ang maskara. Ito yung maskarang isinuot ko noon. Ibinigay ko ang invitation sa nagbabantay nang harangin ako. Pagkapasok ko pa lang, ay may humapit na sa aking bewang na siyang ikinagulat ko. Ngunit agad ring nakabawi. Nang lingunin ko kung sino to ay bahagya akong napangisi. Napahawak naman ako sa dibdib nito nang bahagya ako nitong hilahin sa bewang. Nakita kitang muli. Mahina at baritonong boses na bulong nito sa akin. Bakit? Namiss mo ko? Mapanuya akong tanong. Iniwan mo ko eh. Sabi nito nang hindi sinasagot ang tanong ko. Hindi ka ganun kabilis. Hindi mo ko nasundan. Ngumisi ako at inalis ang kamay sa dibdib nito at umayos ng tayo. Si Jacob naman ang ngumisi. Sweetheart, I won't let you run away again. Sisiguraduhin kong hindi mo ko muling maiiwan. Tingnan natin. Ngumisi rin ako at nagsimulang maglakad. Nagsimulang party at halos hindi ako nilubayan ni Jacob. Paminsan-minsan ay nawawala ito sa tabi ko at sa paningin ko. Ngunit bigla-bigla ring sumusulpot. Tahimik lang akong nakamasid sa paligid. Pinanonood ang mga taong may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Napabaling ang tingin ko nang may tumabing lalaki sa akin. Hey miss. Bati ng isang lalaki. Hindi ako sumagot. Tipid lang akong tumango. Alone? Wala ka bang kasama? Sasagot pa lamang sana ako nang may biglang umakbay sa akin. No, she's not. Kasama niya ako. Jacob, mahinang bulong ko. Hindi ko inaasahan ang pagdating nito. Nang umalis ang lalaki ay saka ako hinarap ni Jacob. Huwag kang kakausap ng hindi mo kakilala. Anito, umirap naman ako. Magsasalita pa lang ako kaso sumulpot ka. Nagulat ako nang bigla ako nitong hinapit sa bewang at walang seremonyang hinalikan sa labi. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang pumikit at tugunin ang halik nito. Mabuti na lang at dim ang ilaw at wala kami sa parteng maliwanag. Ang kamay ni Jacob ay unti-unti naglalakbay sa aking katawan na mas nagpawala sa akin sa tamang ulirat. Namalayan ko na lamang ang sariling nagpapatiano dito, palabas ng venue. Isang hotel ang pinagganapan ng venue. Dinala ko ni Jacob sa isa sa mga cabin. Magpoprotesta pa sana ako ngunit agad na natahimik nang sabihin nitong pagmamay-ari nito ang cabin na tutuluyan. Ang loob ng room ay madilim. Akmang kakapain ni Jacob ang switch ng ilaw nang pigilan ko ito. Huwag mong buksan, sabi ko, at ako na mismo ang humalik sa kanya.
Ang kamay ng lalaki ay muling naglakbay sa aking katawan. Bahagya nitong pinisil ang hinaharap ko at muling bumaba ang kamay nito sa aking hita. Ang halik ni Jacob ay bumaba sa aking panga, pababa sa leeg na dahilan ng mahinang halinghing na lumabas sa aking bibig. Kasama pa ba to sa plano? Tanong ko sa aking isip. Wala na ako sa tamang wisyo at ang tanging iniisip ay ang ginagawa ni Jacob sa akin. Naramdaman ko na lang ang malambot na kama sa aking likod. Nang tuluyan ako nitong maihiga sa kama, ay tinitigan ako ni Jacob. Maaari ko bang tanggalin ang iyong maskara? Tanong nito sa akin at bahagyang hinawakan ng maskara ko. Umiling ako. Maaari mong hubarin ang lahat. Huwag lang ang maskara ko. Sabi ko at pinanatiling ibang boses para hindi nito makilala na ako ang sekretarya niya. Parang isang masunuring bata naman si Jacob dahil hinubad nga nito ang lahat ng saplit ko maliban sa suot kong maskara. Nakaramdam ako ng hiya nang makitang titig na titig siya sa katawan ko. Bahagya ko tuloy na ikinubli ang gitnang parte ng katawan ko. Open your legs for me, sweetheart. Wala kang dapat ikahiya. Anito't hinubad ang pulong suot bago ko inibabawan. Napakagatlabi ako nang maramdamang ibinuka niya ang hita ko at pumosisyon nito sa gitna bago ko hinalikan. Napaliyad ako nang maramdaman ang daliri ni Jacob sa aking pagkababae. Ang aming halikan ay natigil dahil ang labi ni Jacob ay nasa aking dibdib at doon naglalaro. Napasabunot ako sa buhok ni Jacob dahil sa sensasyong nararamdaman. Mas lalo naman akong napaungol dahil sa ginawa nitong pagpasok ng kahabaan sa akin. Sweetheart, padaing na tawag ni Jacob sa akin habang nakatingin. Ang sarap mo, bulong ni Jacob malapit sa aking tenga at bahagya ako nitong kinagat doon. Ilang segundo ang lumipas ay napatitig ako sa kanya bago tuluyang natauhan. Malakas ko itong itinulak at mabilis na tumayo. Kinuha ko ang dress na suot upang isuot na sana ngunit agad akong nahigit ni Jacob. Bitawan mo ko! Mahinang sigaw ko. Hindi sinasadyang magamit ang totoong boses. Ang boses na gamit ko tuwing ako si Lady Masquerade ay isang malamyos na boses. Hindi kagaya ng totoong boses na palaging may diin at seryoso. Pinagdasal ko na sana hindi niya nakilala ang boses ko. Hindi ko nahahayaang tumakbo ka ulit. May diing sabi ni Jacob at bahagyang humigpit ang kapit nito sa bewang ko. Ang baba ni Jacob ay nakapatong sa aking balikat. Wala naman tayong relasyon, kaya pwede kong gawin ang kahit na anong gusto ko. Balik kong sabi. Natahimik si Jacob sa aking likuran. Kinuha ko ang pagkakataong yon upang baklasin ang braso nito sa aking bewang. Ngunit nabigo ako dahil hindi ako nito hinayaang makatakas. Pinaglalaruan mo ba ako? May pait sa boses na tanong nito. Ayan ba yung madalas na linya ba yan ng mga babae mo? Kunwari ay natatawa kong sabi. Natigilan si Jacob sa tanong ko. How? Tanong nito. How did you know na ganyan ang linyahan ng mga naging babae ko? Iisang tao lang nakakaalam niyan. Kalituhan ang bumukas sa mukha nito at ang huling linya ay naging bulong na lamang. Natigilan ako't umiling. So, Mr. Jacob, pwede bang bitawan mo na ako? Umiling ito. No, ayoko. Tumaas ang isang kilay ko. At bakit? I want to know you. Gusto kitang makilala. Sabi nito dahilan para ikatawa ko ng pagak. Para idagdag mo ko sa mga babaeng pinaiyak mo? Yun ang sabihin mo. Sabi ko at buong lakas na tinanggal ang braso nito na nakapulupot sa bewang ko. Isinuot ko ang gown ngunit bago pa man ako makahakbang ay hinatak na ako sa braso ni Jacob at iniharap dito. Hindi sinasadyang nahagip ng kamay nito ang maskara at napigtas ang manipis na tali. Kasabay ng pagharap ko sa kanya ay ang pagkahulog ng suot kong maskara. Nanlaki ang mga mata ko bago napatingin kay Jacob. No! Sigaw ko at tinakpan ng kalahating mukha. Ngunit huli na dahil nakilala na ako nito. Sofia? Patanong na bulalas na sabi ni Jacob.
Kusang tumulo ang mga luha ko nang magtama ang mga mata namin. Iba't ibang emosyon ang nasa mga mata ni Jacob habang nakatingin sa akin. How? Paano mo nagawa sa akin to? Tanong nito sa mahinang boses. Hindi ko maipaliwanag ang ibang emosyong nasa mga mata nito. Umiling ako at umatras. I'm sorry, boss. Tanging sinabi ko't umiiyak na tumakbo palabas ng silid na yon. Hindi ko pwedeng ipagsabi na nautusan lang akong gawin yon at binayaran lang ako. Palpak ang plano. Nasira na ang plano namin. At ngayon, wala na rin akong trabaho panigurado. Habang nagmamaneho ay walang tigil sa pag-iyak ang mga mata ko. Ang aking dibdib ay naninikip din. Nasasaktan ako. Bukod sa dahilang nanloko ako ng tao, ano pa bang ibang dahilan? Imbis na sa bahay umuwi ay dumiretso ko sa bahay ng ina ni Jacob. Nang makarating ay agad ako nitong sinalubong. Iha, kamusta ang party? May ngiti sa labi nito ngunit nang makita ko ay agad ding napawi yon. What happened? Nabigo po ako. Sabi ko't muling tumulo ang luha. Pasensya na po ngunit hindi ko na po kayang panindigan to. Nalaman na rin po ni Jacob na akong sekretarya niya na nagpapanggap lang sa likod ng maskara. Ngunit wag po kayo mag-alala dahil hindi ko po kayo sinabi. Hindi ko po binanggit ang pangalan niyo. Saglit pa kaming nag-usap ng ina ni Jacob bago ako nagpaalam na aalis na. Nang makauwi sa bahay ay doon ko ibinuhos ang lahat ng sama ng loob. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa tuluyang napagod ang mga mata ko at hilahin ng antok. Kinaumagahan ay mugtong-mugto ang mga mata ko. Naghilamos ako at doon lang nagbihis ng damit. Wala na talaga akong babalik ang trabaho dahil sa nangyari. At wala na rin naman akong mukhang ihaharap kay Jacob. Nagluto muna ako ng agahan at nagtipa sa email ni Jacob ng resignation letter. Inabot ako ng kalahating oras sa pagtitipa dahil panay ang bura ko. At nang matapos ay pahirapan ko pang pindutin ang send button. Malalim akong bumuntong hininga at pinahid ang luhang dumaloy sa pisngi nang hindi man lang namalayan kanina. Matatapos din to. Sabi ko sa sarili't inayos sa mga gamit. Wala na rin naman akong dahilan para manatili pa rito. Mas mabuti pang umuwi na lamang ako sa amin. Marahil, doon sa aming probinsya, ay makapagsisimula akong muli at doon nilang maghahanap ng trabaho o pagkakakitaan. Siguradong mamimiss ko ang boss kong babaero. Medyo masungit at parang babaeng may dalaw. Ang boss kong mabait sa akin at higit sa lahat, ang boss kong gusto at mahal ko noon pa man. Sa paglipas ng ilang oras na biyahe ay sa wakas nakauwi na rin ako. Nag-arkela ako ng tricycle at nagpahatid sa barangay namin. Namiss ko ang hangin sa probinsya. Sariwa, magaan sa pakiramdam. Nang makarating sa aming bahay, ay naabutan ko ang aking ina. Nagdidilig ng aming halaman sa bakuran. Hindi naman ganun kalakihan ang bahay namin. Sakto lang at hindi rin naman maliit. Tao po, tao po. May tao po ba dyan? Pagpapanggap ko na kunwari ay hindi akong anak at bisita lamang. Agad na napalingon sa gawi ko si mama. At nang makita ko ay napakurap-kurap pa ito bago tinawid ang pagitan namin at niyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko rin tong pabalik. Namiss ko sila, lalo na si mama, kaya hindi ko tuloy napigilang mapaluha. Sa wakas ay nakauwi na ako. Sobrang tagal kong nawala dahil ginugol ko ang oras ko sa pagtatrabaho. Anak ko! Umiiyak na tawag sa akin ni mama. Sa wakas ay umuwi ka rin. Namiss na kita, anak. Nakauwi na ako, mama. Namiss din po kita. Maluha-luha kong sabi nang maghiwalay kaming mag-ina. Nasaan po si Bunso? Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang kapatid na pupungas-pungas. Bagong gising ang kapatid kong si Lyra. Kumurap-kurap pa ito bago natauhan. Ate ko! Anitot din ang bako ng yakap. Natawa ako at agad din tong niyakap pabalik. Kahit papano, gumaan ang bigat ng pakiramdam ko dahil sa aking pamilya. Sumapit ang hapon. Dumalaw ang pinagkakautangan namin kumpare ng pumanaw kong ama. Sinisingil na kami nito. Ibinigay ko naman ang kulang na bayad dito.
Mabuti na lang at may cash akong nai-withdraw bago ako umuwi. Wala na kaming mga pinagkakautangan. Last na yung ngayon dahil nakapagpadala naman na ako noong mga nakaraang araw para sa bayad dun sa isang naniningil. Ang kailangan na lamang ay ang pantubos sa isinangla namin. Ngayong hapon ay bala kong bisitahin si Zach, ang pinagsanlaan namin. Ito rin ay ang kababata ko. Mabuti na nga lang at wala itong interes na ibinigay sa amin. Zach! Tawag ko sa kababata nang makita itong papasok sa sariling bahay. Oh, Sofia! Nandito ka na pala. Sa wakas naman umuwi ka na. Akala ko doon ka natitira eh. Nito sa akin. Napangiwi naman ako nang guluhin nito ang buhok ko. Ano ba? Bad trip ng bungad mo? Asik ko na, ikinatawa na lamang nito. Dahil kadarating mo lang, kain tayo sa labas. Sabi ni Zach sa akin. Libre ko o libre mo? Nag-side view pang mata ko na ikinahalakhak nito. Biro lang. Ako na, libre ko. Sabi ko. Kotse ni Zach ang sinakyan namin. Magara ito. Kasing gara ng kay... basta, yung ganon sa boss ko. Biglaan yata yung uwi mo. Sabi nito sa akin habang nasa biyahe kami. Oo. Sabi ko at tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Are you still working for Forrester's company? Sunod na tanong nito. Hindi na. Tipid na sagot ko. Why? Did he fire you? Do you want me to talk to him or to do something, Sofia? Sunod-sunod na tanong nito sa akin. Hindi, ako ang nag-resign. Alam ko kung gaano mo siya kagusto. Natigilan nito. Kung gaano mo kagustong magtrabaho sa kumpanya niya. Hindi na ako nagsalita at sakto namang nasa bayan na kami. Sa street foods ako nito dinala. Alam na alam talaga nito kung anong namimiss kong pagkain. Bumili kami ng kung ano-anong pagkain. Fishball, kikiam, siomai, burger, fries, sa malamig, at yung orange na bilog ang pinakang namiss ko sa lahat. Umupo kami sa bench at doon kumain. Bago tayo magkalimutan, kaya ako pumunta sa inyo kasi itatanong ko lang sana yung sinanla ko sa'yo. Mahigit kalahati pang kulang namin, hindi ba? Tanong ko. Tumango naman to. Wag mo munang isipin yun. Wag mo i-pressure ang sarili mo. Babalik at babalik din naman yun sa'yo. Anyway, kaibigan mo ko. Kung may problema ka at gustong sabihin, nandito lang ako. Dugtong na sabi ni Zach sa akin. Jacob's point of view. Pagkatapos ng gabing yun, ay hindi na muling bumalik si Sofia sa akin. Galit ako ngunit hindi ganun kagalit dahil mas nangingibabaw ang sakit sa aking dibdib. Niloko ako ng taong akala ko hindi ako lolokohin. Yun na ang huling pagkikita namin. Kinaumagahan nun ay nakatanggap ako ng email mula rito. Isang resignation letter. Jacob, mag-usap tayo. Bungad sa akin ni Mommy. Isang linggo na akong hindi pumapasok sa opisina. Nawalan na ako ng gana. Naamin ko na ba sa sariling ang sekretarya ko ang dahilan kung bakit ako pumapasok? Nakakatawa dahil iyon ang totoo at hindi ko pa nasabi. Anong ginagawa mo sa buhay mo, anak? Galit na tanong ni Mommy sa akin. Pinababayaan mo na ang kumpanya mo. Anong nangyayari sa'yo? Ma, wala na siya. Sabi ko na ikinatigil nito. Ang aking silid ay nagkalat. Ang mga gamit at bote ng alak ay nasa lapag na. Who? Sofia, my secretary, my woman. She's gone. Mahina ang boses na saad ko ngunit sapat para marinig. Hinintay ko ang sasabihin ni Mommy ngunit nanatili lang itong tahimik. Kasalanan ko ito. Ngunit hindi ko pinagsisisihan, anak. Sabi nito na ikinaangat ko ng tingin. Puno ng kaguluhan ang aking mga mata habang nakatingin kay Mommy. I asked her to seduce you nang hindi mo nalalaman kung sino talaga siya. Gusto kitang matuto sa mga kamaliang nagawa mo. Yun ang naisip kong paraan upang magbago ka. Nung una ayaw niya dahil alam kong ayaw kanyang lokohin. Ngunit pumayag siya dahil kailangan niya ng pera. Akala ko hindi tatalab sa'yo si Sofia ngunit nagkamali ako. Stop being torpe, anak. Alam kong matagal ka nang may gusto sa sekretarya mo.
Tumigil ka na sa kalokohan mong pambababae. Dahil hindi sa paraang yan mo siya makukuha. Umalis siya dahil nahihiya siya sa'yo. You two should talk about sa feelings ninyo. Mahabang paliwanag ni Mami sa akin. Pinoproseso pa lamang ng utak ko mga narinig. Kahit palasing ako ay nasa tamang ulirat pa rin naman ako. Hindi pa man ako nakapagsasalita ay muli na namang nagsalita si Mami. Bago mahuli ang lahat at hindi ka na niya tuluyang iwan, chase her. Hanapin mo siya at magtapat ka. Let her also explain her side. Sophia's point of view. 2 weeks na rin pala at sa 2 linggong lumipas, naroroon pa rin ang bigat sa aking dibdib. Iniisip ko madalas, katulad na lang ngayon, kung namimiss din niya ako kagaya ng pagkamiss ko sa kanya. Naghanap ako ng pwesto upang tayuan ng small business, isang coffee at cake shop. Kumuha ko ng 2 tauhan para tumulong sa akin, kahit papano malakas naman ang kita ko. Dahil busy ang dalawa sa pagsuserve ng order, ay ako ang nasa counter at tumatanggap ng mga order, at ako na rin ang tumatayong cashier. Good morning, what's your order? Tanong ko nang maramdamang may huminto sa harapan ko. Tinatapos ko pa ang list ng mga ubos ng stocks namin. Nang hindi magsalita ang kaharap, ay saka lang ako nag-angat ng tingin. Laking gulat ko nang makita kung sino ito. Isang matangkad, magandang pangangatawan, gwapo, yayamanin, at kahit pa naka-shades ito ay kilalang kilala ko pa rin. Jacob! Bulalas kong sabi at kamuntikan pang mahulog sa kinauupo ang high chair. Hey sweetheart! Bati nito sa akin at ibinaba ang suot na sunglass bago ako kinindatan. Labis namang tinambol ang puso ko dahil dito. I want black coffee and dark choco cake. Gusto kong ikaw ang maghatid ha. Order what you want to. Babayaran ko. Anito't iniwan akong nakanganga bago naghanap ng pwesto nito sa shop ko. Kahit gulat ay sinikap kong magawa ang order niya at may hatid sa pwesto niya. Ito na ang order niyo, boss. Sabi ko't inilapag ang pagkain at inumin sa mesa. Boss, I missed that. Dinig kong mahinang bulong ni Jacob. Sit down. Utos nito sa akin. Bossy pa rin. Sinunod ko na lang ito. Mabuti na lang at inutusan ko ang 2 trabahador kanina na sila na munang umasikaso sa iba pang customers at gawain. Sinimulan kong kainin ng cheesecake na para naman sa akin. Dahil ang awkward sa pagitan namin kaya't idinaan ko na lang sa pagkain. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Fetching you. Tipid na sagot nito at humigop sa sariling kape. Ha? Maangkong tanong. Alam ko na ang lahat ng nangyari. Sabi nito, sapat na para makuha ko ang ibig nitong sabihin. Tumayo ako't nagdahilan. May mga customer pa palang naghihintay. Teka lang. Ngunit bago pa man ako makahakbang, ay nahawakan na ni Jacob ang wrist ko. Stop running away from me, Sophia. I like you. Simula noon hanggang ngayon. Ikaw man ang sekretarya ko o ang babaeng may maskara. Ikaw pa rin ang gusto ko. At nung iniwan mo ako doon ko napagtanto na mahal kita. Na mahal kita. Banayad ngunit barito ng boses na sabi ni Jacob. Nang tumingin ako sa mga mata nito ay kitang-kita ko ang sensiridad at iba pang emosyon. Umiling ako habang mapait na ngumiti. Paano ako maniniwala sa'yo? Papalit-palit ka ng babae. At lahat sila, sinasaktan mong damdamin. Ginagawa ko yun dahil hindi ko magawang harapin ang damdamin ko sa'yo. Ginawa ko yun dahil gusto kong mapansin mo ko. And those girls, malinaw naman sa kanila na flings lang. Walang personalan. I know mali ako. I'm a jerk. I'm a bastard. But believe me, since then gustong gusto kita pero torpe lang ako. Tumayo si Jacob nang hindi ako magsalita. Ang kamay nito'y humaplos sa aking pisngi. Natatakot ako na i-reject mo. Sinabi mo sana. Mahinang boses kong sabi. Total ay nandito na rin naman to at magkaharap kami. Ay panahon na rin siguro para magtapat na rin ako. I'm sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Alam kong mali ang panluloko. Patawarin mo sana ako.
Noon pa man ay may paghanga na ako sa'yo, boss. Kahit pa, sira ulo ko sa mga babae. Natakot ako, malamang. Ayokong maging isa sa kanila na iniwan mong luhaan. Kaya mas pinili ko na lang na magmanhid-manhiran. Umaasang baka sakaling mawala. Pero habang lumilipas sa mga araw at taon, walang nagbago. Mas humihigit pa nga ang pagkagusto ko sa'yo. Ngunit dahil takot akong masaktan mo, inilihim ko pa rin. Pumayag ako sa kasunduan dahil gusto ko ring maiparamdam sa iyong pagkagusto ko kahit pa hindi mo ako makilala. Ngunit mali pa rin yun. Pag-amin ko, nag-angat ako ng tingin dito nang hindi ito magsalita. Nasalubong kong mukha nitong may ngiti. Namilog ang mga mata ko nang dampian ako ng halik sa labi ni Jacob. You're forgiven, sweetheart. Hindi ko maipapangako na hindi kita sasaktan. Pero isa lang ang sigurado ko. At iyon ay mahal kita. At gagawin kong lahat hindi ka lang masaktan. Sweetheart, pwede ba akong manligaw? Patutunayan kong hindi ako magiging siraulo sa'yo. I will be the best version of myself for you. Just give me a chance na patunayan yun sa'yo. Ang mga mata nito'y nagsusumamo sa akin. Marami na lang pagkakataon ang nasayang para sa aming dalawa. Kung sana hindi kami naging torpe, siguro ay matagal na rin kaming masaya. Pero ganun talaga, hindi lahat kasiyahan agad. Dumaraan muna sa pagsubok bago ang kasiyahan. Ako na mismong tumingkayad upang dampian ang halik ito sa labi. Sino ba naman ako para tanggihan ang long time crush ko, hindi ba? Matamis akong ngumiti sa kanya. Ayoko nga, nakasimangot kong sabi. Ayokong hayaan kang ligawan ako, kasi tayo na. Patunayan mo lang na totoo ka sa mga sinasabi mo. Sapat na sa akin yun. Huwag mo akong sasaktan ha. Sunod-sunod namang tumango si Jacob na para bang hindi makapaniwala. I will, sweetheart. Hindi kita bibiguin. Walang pakialam kung may mga tao sa paligid namin. I love you, Sofia. Ramdam ko ang buong pusong pagmamahal ni Jacob sa sinabi. Mahal din kita, boss. Tugon ko at niyakap si Jacob. Sa wakas, hindi ka na torpe. Sabi ko't natawa. At ito ang kwento namin ng boss kong babaero. Handa na kaming mag-level up. Alam kong simula pa lang ito at mas marami pa kaming kakaharapin. At sana, sa pagsasama namin ay matuto na kaming makinig sa paliwanag ng isa't isa. Wakas!